Rodrigo Roa Duterte, ang dating presidente ng Pilipinas. Bago siya maging pangulo, siya ay nagsilbi bilang mayor ng Davao City sa kabuuang 22 taon. Una siyang nahalal bilang mayor noong 1988 at nagsilbi hanggang 1998. Pagkatapos ng isang termino bilang kongresista, bumalik siya bilang mayor mula 2001 hanggang 2010. Muli siyang nahalal bilang mayor noong 2013 at nanatili hanggang 2016 bago siya naging pangulo ng Pilipinas. Sa kanyang pamumuno, nakilala si Duterte dahil sa kanyang matapang na estilo ng pamamahala na nagbigay sa kanya ng bansag na kamay na bakal. Isa sa mga pinakamalaking kontrobersya na bumulabog sa kanyang karera ay ang alegasyon ng pagkakaroon ng Davao Death Squad o DDS. Isang grupo ng mga vigilante na sinasabing responsable sa mga extrajudicial killings ng mga pinaghihinalaang kriminal sa Davao at mga umanong kalaban sa politika o kritiko. Ayon sa mga ulat, libu-libong buhay ang nawala dahil sa mga operasyong ito na nagdulot ng matinding pagkabahala at pagkondena mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, lalo na mula sa mga grupo ng karapatang pantao. Dalawa sa mga pangunahing testigo laban kay Duterte ay sina Edgar Matobato at Arturo Las Cañas. Si Matobato, isang self-confessed hitman, ay nagpatotoo sa Senado na siya at ang iba pang mga miyembro ng DDS ay sumusunod sa mga utos ni Duterte para pumatay di umano ng mga kriminal at maging ng mga kalaban sa politika. Samantala, si Las Cañas, isang retiradong pulis, ay nagsiwalat din ng kanyang partisipasyon sa DDS at kinumpirma ang mga testimonya ni Matobato. Dagdag pa ang mga detalye tungkol sa umano'y personal na utos ni Duterte sa mga pagpatay at sa di umano'y pagiging malapit nito sa mga bigating Chinese drug lords. Dito na isiniwalat ni Las Cañas ang kanya umanong mabigat na katotohanan na dala-dala laban sa mga Duterte, dala ng kanyang matinding pag-uusig ng konsensya at ang kanyang tinatawag na spiritual renewal. Talagang mabibigat ang isiniwalat ni Las Cañas sa Senado at media patungkol sa umanong lihim ni Duterte. Handa niyang ilagay ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya alang-alang lamang sa kanyang pangako sa Diyos tungkol sa pagsisiwalat na ito. Ako po si Arturo Barikit Las Cañas, 56-year-old, isa pong retiradong pulis na membro ng Davao City Police Office. Ako po ay pinanganak at tubong Davao City. Dito po sa gagawin kong isang public confession. Ito po ay pagsunod ko po sa kagustuhan ng Diyos at labis na takot sa Diyos, pagmahal sa bansa natin at sa sarili ko pong konsensya. Dahil po dito po nagwakas ang blind obedience and loyalty ko sa isang tao, kay Mayor Rodrigo Roa Duterte, na ngayon po ay presidente ng bansa natin. Dito po, una ko pong tatalakayin ang mga sinasabi ni Edgar Matobato. Totoo po ang existence ng Davao Death Squad o DDS. Si Edgar po ay isa sa membro namin at isa po ako sa pasimuno nito. Marami raw sa napatay nila may kapalit na mula 20 hanggang 50 mil, pero 3 milyon daw ang natanggap ng grupo sa pagpatay sa broadcaster na si Jun Pala na kritiko ni Pangulong Duterte noon. May bukod pa raw na natanggap si Las Cañas mula kay Pangulong Duterte. Pumunta pa ako, nandoon si Mayor. Then tinuro niya sa akin ng 1M. Kinuha ko ang pera and then sinabi ko sa kanya, thank you. Kalahating milyong piso naman daw ang pinaghati-hatian nila sa pagpatay sa 11 Chinese national na naaresto ng PIDEA sa Shabu Laboratory. I-turn over daw ang mga ito ni SPO for Sonny Benaventura at dinala nila sa quarry. Sinubukan pa raw ng isang Chinese na magbayad ng 200 million pesos kapalit ng kalayaan. Tinawagan ko si Sonny Benaventura sa proposal ni Anansi. Maya-maya, si Mayor Rodi ang nakausap ko. Ang sabi ni Mayor, huwag kang kumagat sa patibong nila. May pera tayo. Ubusin nyo na yan.
Kahit mga kasamahan na raw nila mismo sa DDS kasama raw sa gustong ipatumba, gaya ng isang Colonel Makasait na sumuporta raw sa kalaban ni Duterte sa politika. Ninong daw sa kasal ni Las Cañas si Makasait kaya nakahinga raw siya ng maluwag nang hindi matuloy ang planong pagpatay. Pero dumaan ang ilang buwan, namatay si Colonel Makasait due to stroke. Na dapat nga sinasabi mo spiritual renewal. Yung pala, pupunta ka rito October 3, kung alam mo, assuming na hindi totoo yung sinabi mo, tulad na sinabi mo ngayon, bakit nagawa mo pa magsinungaling? Nagkasala ka na naman sa Diyos. Because of the concern ko sa seguridad ng pamilya ko. Anong diferensya ng seguridad ng pamilya mo at sarili mo? Presidente pa rin si President Duterte eh. Tama po yun, Mr. Chairman. Kaya nga po, Nung September 2015, hindi pa siya presidente. Dapat noon ka lumabas. Ang retiradong Senior Police Officer 3 na si Arturo o Arthur Las Cañas ay hindi isang ordinaryong pulis. Nagtrabaho siya sa Davao City Police Office sa loob ng halos 35 years. Si Las Cañas ay nagsimula bilang isang masigasig at masunuring miyembro ng pulisya, nakatuon sa pagpapatupad ng batas at kaayusan sa kanilang lungsod. Sa kanyang paglilingkod, naging malapit siya kay Duterte na noon ay mayor ng Davao City. Dahil sa kanyang katapatan at kasipagan, siya ay naging isa sa mga pangunahing tauhan ng DDS, isang grupo na di umanong nagpatupad ng mga extrajudicial killings ng mga pinaghihinalaang kriminal at mga kalaban sa politika o kritiko sa ilalim ng utos di umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa loob ng maraming taon, si Las Cañas ay tahimik na naglingkod, tinutupad umano ang bawat utos ng kanyang mga nakatataas. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nagbago umano ang kanyang pananaw. Ang kanyang spiritual renewal umano ang naging dahilan upang talikuran niya ang kanyang nakaraan at maglakas loob na magsalita. Mula sa kanyang unang pagharap sa Senado noong October 2016 kung saan itinanggi niya ang pagkakaroon ng DDS dahil sa umanong pagpuwersa sa kanya na magsinungaling. Ang kanyang mga pahayag noon ay kaakibat ng pagtatanggol kay Duterte at sa mga kapwa niyang pulis sa Davao at para na rin umano sa kanyang seguridad at kaligtasan dahil kasama niya pa noon ang mga matitinik na pulis na may kapasidad na patayin siya. Una po is sarili kong seguridad ng pamilya ko. Takot kayo nun? Siyempre. Oo. And then kasama ko din ang mga kasamahan ko sa trabaho, lalo pa si retired SPO4 Sonny Binaventura, si SPO4 Jim Tan. Kasi kami ang magkasama, I know their capacity to kill. Dahil kasama kami. And then ngayon is presidente na amo namin. Hanggang sa kanyang muling paglitaw sa isang press conference na inorganisa ni dating Senador Antonio Trillanes IV noong February 2017 kung saan dito na siya bumigay at umamin ng lahat ng kanyang naging kasalanan at nalalaman. Dito na niya isiniwalat ang mga detalyadong kwento ng mga pagpatay mula sa mga ordinaryong kriminal hanggang sa mga personal na kaaway di umano ni Duterte. Sinabi umano niya kung paano sila binabayaran ng malaking halaga ng pera para sa bawat buhay ng kanilang kinikitil. Sa kabila ng mga banta, nanindigan si Las Cañas sa kanyang desisyon na ilantad ang kanya umanong katotohanan. Ayon sa kanya, ito ay bahagi ng kanyang misyon mula sa Diyos upang linisin ang kanyang konsensya at itaguyod ang hustisya para sa mga biktima ng DDS. Ayon sa kanya, ang mga miyembro ng DDS ay binabayaran ng mula 10,000 hanggang 20,000 piso para sa bawat pagpatay at sa ilang mga espesyal na proyekto, ang bayad ay umaabot ng daang-daang libo hanggang milyong-milyong piso. Depende na lang sa status ng target at depende sa galit umano ni Duterte sa nasabing individual. Ayon kay Las Cañas, siya mismo ay nakapatay ng halos 200 katao sa kanyang pagiging miyembro ng DDS. Ang mga utos na ito raw ay direkta niyang natanggap mula kay Duterte sa pamamagitan ng mga tauhan nito tulad ni Sonny Buenaventura, Bongo at Ronald Bato de la Rosa. Ang mga operasyong ito ay kadalasang target ang mga petty criminals, personal na kalaban at mga kritiko tulad ni broadcaster June Pala. Karamihan sa mga ito ay nakalimutan na niya pero narito ang mga taong tumatak talaga sa kanya o naaalala pa niya noong kanyang karera noon bilang isang hitman sa sinasabing DDS. Gaudencio June Bersabal,
Ito raw ay isa sa mga biktima ng DDS na kanya pang natatandaan. Ayon sa mga pahayag ni Las Cañas at Edgar Matubato, si Bersabal ay isang dating sundalo na inakusahan ng pagkakasangkot sa iligal na droga. Noong 1997, si Bersabal ay inaresto sa Kaputian, Samal, ngunit nakatakas kinabukasan at kalaunan ay natagpuang patay sa Pantukan, Davao del Norte. Ang kanyang katawan ay may mga bakas ng bugbog at binaril sa ulo base sa autopsy report. Ang pamilya ni Bersabal, lalo na ang kanyang anak na si Jomar, ay matagal na naghahanap ng hustisya para sa kanyang pagkamatay. Ang mga pahayag ni Las Cañas ay nagbigay ng bagong pag-asa sa kanila na makakamit ang hustisya sa pamamagitan ng mga investigasyon ng Commission on Human Rights o CHR at iba pang ahensya. Sa kabila ng matinding epekto ng pagkawala ng kanilang ama, ang pamilya ni Bersabal ay umaasa na ang mga pag-amin ni Las Cañas ay magbibigay daan sa pag-usad ng kaso at makakapagdulot ng katarungan para kay June Bersabal at sa iba pang biktima ng DDS. Patasaha Family. Ito ay kabilang din umano sa mga biktima ng DDS na isiniwalat ni Arturo Las Cañas. Ayon sa mga pahayag ni Las Cañas, ang pamilya ay pinatay dahil ang leader ng pamilya, si Mr. Patasaha, ay pinaghihinalaang mastermind ng isang kidnapping case sa Davao City. Ang pamilyang Patasaha ay dinakip at pinatay noong 1990s sa utos di umano ni dating Mayor Rodrigo Duterte at Police Major Ernesto Makasait. Ang insidente raw ay nagsimula ng harangin ng DDS ang sasakyan ng pamilya Patasaha sa General Santos City. Sa loob ng sasakyan ay naroon si Mr. Patasaha, ang kanyang buntis na asawa, ang kanilang anak na lalaki na 4 o 5 taong gulang, ang 70-year-old na biyanan ni Mr. Patasaha, isang kamag-anak na lalaki at isang kasambahay. Ayon kay Las Cañas, ang buong pamilya ay pinatay upang walang makapagpatotoo laban sa mga miyembro ng DDS at maiwasan ang anumang paghihiganti sa hinaharap. Ang kanilang mga katawan ay dinala sa Laod Quarry, isang umanong kilalang mass grave ng DDS, kung saan sila ay hinubaran at inilibing. Ang kanilang mga personal na gamit kasama ang isang Quran ay sinunog umano upang burahin ang lahat ng ebidensya. Si Las Cañas hanggang ngayon ay kinikilabutan at binabangungot tungkol sa insidente, lalo na sa imahe ng musmus na batang anak na tila humihingi ng tulong sa kanya. Inamin niya rin na siya mismo ang nag-utos ng pagpatay sa dalawa niyang kapatid, sina Cecilio at Fernando, na sangkot umano sa iligal na droga. Ang desisyon na patayin sila ay isang resulta ng kanyang matinding katapatan kay Duterte at sa DDS. Inutusan niyang patayin ang kanyang mga kapatid dahil sa kanilang pagkakasangkot sa krimen. Isang utos na nagmula rin kay Duterte bilang bahagi ng kanilang kampanya laban sa droga at kriminalidad sa Davao City. Pinagsisisihan niya raw ang mga pagkamatay ng kanyang mga kapatid, ngunit ginawa niya umano ito bilang bahagi ng kanyang tungkulin sa DDS. Siya ay patuloy na nahihirapan sa kanyang konsensya dahil sa mga nagawa niyang krimen, lalo na ang pagpatay sa mga sariling kapamilya. Isa pang insidente, nung gumawa ako ng isang napakasakit na judgment call against my brother. Hindi ako nagkamali 2011 dahil na-involve siya sa illegal drugs. At para walang masabi sa akin ng mga kasamahan ko at saka mahiya ako kay Mayor Rudy, gumawa ako ng isang desisyon. Nag-clear ko sa Buhangin Police na hulihin ninyo ang kapatid ko. If ever naman laban, patayin ninyo. Napatay ang kapatid ko, si Cecilio Las Cañas. Wala akong i-blame, sarili ko lang. Dahil indirectly I was involved. 2014, the same to my younger brother, Fernando. Involved ito ng illegal drugs. Because of my seriousness pag-implementa sa campaign ni Mayor Rudy against illegal drugs, I gave the go signal to Sonny Buenaventura. He instructed the station commanders of Santa Ana and San Pedro. In a few days, napatay ng mga kasamahan ko sa Davao City Police Office ang pinakabunso naming kapatid, si Fernando. Wala akong sinisisi, sarili ko rin. I was indirectly involved.
Isa pa sa mga pinaka nakakakilabot na utos daw ni dating Davao City Mayor Rodrigo Duterte ay ang paghalay sa mga babaeng drug suspect bago sila patayin. Si Las Cañas ay nagbahagi ng isang insidente na naganap sa Laod Quarry. Dito raw dinala ang mga babaeng pinaghihinalaang gumagamit ng droga para sa isang sinasabing investigasyon. Ayon kay Las Cañas, si Duterte raw mismo ang nagbigay ng tagubili na halayin ang mga babaeng drug suspect. Matapos silang halayin, inutusan daw ni Duterte na patayin sila. Ang mga tagapaganap ng pangahalay ay kadalasang mga civilian assets mula sa Agdao rebel returnees. Ang mga miyembro raw ng DDS kabilang si Las Cañas ay kinakailangang manood sa pangyayari bilang bahagi umano ng utos ni Duterte. Dagdag pa ni Las Cañas, si Duterte ay hindi lamang nag-utos ng mga pagpatay sa mga kriminal, kundi nagbigay din daw ng proteksyon sa ilang mga Chinese drug lords. Sa kanyang affidavit, isiniwalat ni Las Cañas na si Duterte raw ay tinatawag na Superman ng mga miyembro ng Davao Death Squad at itinuturing na Panginoon ng lahat ng drug lords sa Southern Mindanao. Ito ay dahil sa kanya umanong malalim na kaugnayan at pakikipagtulungan sa mga kilalang personalidad na sangkot sa illegal na droga tulad nina Michael Yang at Charlie Tan. Si Michael Yang ay isang Chinese businessman na naging presidential economic advisor ni Duterte. Ayon kay Las Cañas, si Yang at Tan ay malapit kay Duterte at sangkot sa operasyon ng Shabu Laboratorio sa Davao City. Ang mga laboratoryong ito ay umanong nagkukunwari bilang mga pabrika ng dilatang isda. Noong December 2004, isang raid ang isinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa isang Shabu Laboratory sa Davao City na nakadiskubre ng daang-daang kilo ng high-grade na shabu na nagresulta sa pagkahuli ng 11 Chinese nationals. Ayon kay Las Cañas, sa utos ni Duterte, pinatay ang mga Chinese nationals upang matiyak na wala makakapagsumbong tungkol sa kanilang mga operasyon. Ang kanilang mga bangkay umano ay inilibing sa Laod Quarry. Sinabi ni Las Cañas na walang operasyon ng droga sa Davao City ang maaaring mangyari nang walang pahintulot ni Duterte. Ito ay umanong nagpapakita ng kanyang malalim na kontrol sa kalakaran ng iligal na droga sa rehiyon. Si Las Cañas daw mismo ang nag-asikaso ng logistics at paghahatid ng mga bayad mula sa mga drug lord patungo sa mga opisyal ng customs at pulisya. Si Tan ay inakusahan din ni Las Cañas ng pagkakaroon ng impluensya sa Bureau of Customs kasama ang anak ni Duterte na si Paulo Polong Duterte. Bukod kay Michael Yang at Charlie Tan, sinabi ni Las Cañas na si Duterte ay nagbigay ng proteksyon sa iba pang mga drug lords. Ang mga operasyong ito ay nagbigay umano kay Duterte ng kapangyarihan at yaman mula sa mga iligal na aktibidad. Si Las Cañas ay nagsilbi umanong middleman o tagapamagitan sa mga transaksyon na ito, kabilang ang paghahatid ng pera at impormasyon. Sa isa pang pahayag ni Las Cañas, isiniwalat niya na si Duterte ay nagbabayad sa kanya gamit ang mga sahod ng mga ghost employees sa Davao City. Ang mga ghost employees ay mga peking empleyado na nasa payroll ng lungsod ngunit hindi talaga nagtatrabaho. Nakakatanggap daw si Las Cañas ng 68,000 pesos kada buwan mula sa sahod ng mga umanong ghost employees. Ang perang ito ay nagmumula sa 10 hanggang 12 ghost employees na may sahod na 5,000 pesos hanggang 7,000 pesos bawat isa. Si Las Cañas ay isa lamang sa 2 tao na umamin sa pagtanggap ng ganitong bayad mula sa City Hall bilang bahagi ng DDS. Sinabi ni Las Cañas na ang pondo mula sa ghost employees ay ginagamit para sa operasyon ng DDS, kabilang na ang pagbili ng mga kagamitan at pagsasagawa ng mga misyon. Ang ganitong sistema raw ay nagpapahintulot kay Duterte na mapanatili ang DDS nang hindi dumadaan sa opisyal na budget ng lungsod. Dagdag pa ni Las Cañas, ang sistemang ito ng paggamit ng ghost employees ay nagpapakita ng malalim na antas ng katiwalian sa lokal na pamahalaan ng Davao City sa panahon ni Duterte bilang mayor. Isiniwalat din ni Las Cañas ang pag-utos di umano ni Duterte sa pagpatay kay Leila de Lima na nooy chairperson ng Commission on Human Rights at kay Father Pedro Lamata na isang pari sa Archdiocese of Davao City. Noong taong 2009, si Leila de Lima ay nagpunta sa Davao City upang magsagawa ng investigasyon ukol sa mga extrajudicial killings na isinagawa umano ng Davao Death Squad. Ayon kay Las Cañas, nagkaroon ng pulong sa tahanan ni Duterte kasama sina Ben Laud, Sunny Buenaventura at si Las Cañas mismo upang pag-usapan daw ang planong pagpatay kay de Lima. Si Duterte ay nagluto pa raw ng sausage habang pinag-uusapan nila ang plano. Nagpasya umano silang gamitin ang sniper rifle upang patayin si de Lima sa Bahada o Insular Hotel. Ngunit hindi ito natuloy dahil sa maraming puno at mahigpit na seguridad sa lugar.
Dagdag pa rito, noong September 2016, sinabi ni Edgar Matobato sa Senado na siya ang inatasang pumatay kay De Lima noong bumisita ito sa Laod Quarry noong 2009. Subalit ayon kay Las Cañas, si Matobato ay naroon lamang sa quarry at hindi alam ang planong gamitin ng sniper upang patayin si De Lima. Sa kabila nito, nagpatuloy ang investigasyon nila De Lima. Sa kanilang pagsusuri, nakakita sila ng mga kalansay at iba pang mga ebidensya ng mga pagpatay. Gayunpaman, ayon kay Las Cañas, ay marami sa mga labi ang muli nilang hinukay at inilibing sa iba o itinago ng mga operatiba ng DDS bago pa man dumating ang mga investigador na nagpapahirap sa pagkumpirma ng eksaktong bilang ng mga biktima ng umanong DDS. Si Father Pedro Lamata naman ay kilalang kritiko ni Duterte na madalas na binabatikos siya sa kanyang mga humilya. Dahil dito, nag-utos daw di umano si Duterte na patayin si Father Lamata. Ayon kay Las Cañas, binigyan siya ng 200,000 pesos na operational fund para sa misyon at inalok pa ni Duterte ng karagdagang 1 milyong piso mula umano kay Pastor Apollo Quiboloy para sa pagpatay. Si Quiboloy ay isang malapit na kaibigan ni Duterte at leader ng Kingdom of Jesus Christ na isang malaking isda na pugante at wanted ngayon dahil sa mga kaso ng pang-aabuso sa karapatang pantao. Sa kabila ng utos, hindi itinuloy ni Las Cañas ang pagpatay kay Father Lamata at binaliwala na lamang ang utos matapos ang eleksyon. Ang pagpatay naman daw kay dating Ozami City Mayor Reynaldo Aldong Paruhinog at mga miyembro ng kanyang pamilya ay may malalim na kaugnayan sa kanilang kaalaman at posibleng pagsisiwalat ng operasyon ng droga na iniuugnay kay Rodrigo Duterte at kanyang mga kaalyado. Noong July 30, 2017, isang raid ang isinagawa sa tirahan ng mga Paruhinog sa Ozami City kung saan napatay si Mayor Aldong Paruhinog, ang kanyang asawa, 2 kapatid at 11 iba pa. Ang mga operatiba ng pulisya na armado ng 6 na search warrants ay pumasok sa tirahan ng Paruhinog at sinabing nagkaroon ng engkwentro. Subalit ayon sa isang aide ng Paruhinog, walang putok na nagmula sa kanilang panig na nagmumungkahi ng isang nanlaban na eksena na madalas umano ginagamit sa mga pagpatay sa ilalim ng administrasyon ni Duterte. Sinabi ni Las Cañas na si Aldong Paruhinog ay may malalim na kaalaman sa operasyon ng droga ni Duterte, lalo na raw ang pakikitungo ni Duterte sa mga Chinese drug lords tulad ni Michael Yang. Si Paruhinog daw ay tinuturing na isang banta dahil sa kanyang kaalaman sa mga operasyon ni Duterte sa Mindanao na hinati sa 2 teritoryo. Ang Southern Mindanao na kontrolado umano ni Duterte at ang Northern Mindanao na kontrolado ng mga Paruhinog. Dagdag pa ni Las Cañas, nagalit si Duterte kay Aldong Paruhinog dahil hindi nito napatay ang isang mayor sa Misamis Occidental na gusto raw ni Duterte ipapatay. Ang mayor na ito ay isang Filipino-American na nagtatrabaho para sa US Drug Enforcement Administration na nagbigay daw ng malaking panganib kay Duterte dahil sa kanyang posibleng pagsisiwalat ng mga operasyon ng droga ng mga Duterte sa mga otoridad ng US. Isiniwalat din ni Las Cañas ang umanong involvement ni Paulo Duterte sa mga illegal na aktibidad. Ayon sa kanya, si Paulo Duterte raw ay utak sa smuggling ng shabu sa Port of Davao. Si Las Cañas daw ang nagsilbing conduit o frontman para kay Paulo na nag-aasikaso ng paghahatid ng pera sa mga opisyal ng customs at iba pang logistic na may kaugnayan sa smuggling operations. Sinabi ni Las Cañas na lingguhan siyang nagdi-deliver ng 50,000 pesos kay Ronald Bato de la Rosa na noon ay hepe ng pulisya sa Davao City. Isiniwalat din ni Las Cañas na si Paulo ay may tato ng isang drug triad sa kanyang likod na nakita niya ng personal noong ini-initiate si Paulo sa Freemasonry. Ang tattoo raw na ito ay isang mahalagang simbolo na nagpapakita ng malalim na kaugnayan ni Paulo sa mga sindikato ng droga. Ngayon ako tinatanong ako ng ebidensya, ang ebidensya po ng membership ng triad ay yung tattoo mismo kasi meron siyang sacred digits. Ngayon kung willing itong si Vice Mayor Duterte pipicture natin tapos papadala natin sa USDA para i-decode. Kung willing ka lang naman. No way. Oh, no. Mr. Chairman, Mr. Chair, I'm sorry. Mr. Chair, no way. Okay. So, makita nyo, bakit kung wala naman yung tattoo na yan eh? Di ba? Ano naman yung ibibigay mo yung picture sa amin? We can ask the Sergeant at Arms to accompany you. Kukuha na lang sa likod. Bibigay natin yung picture sa USDA para ma-decode kung saang faction ka. Are you willing? Are you willing to do that? No, Mr. Chair. Oh, no, bakit naman? Kung wala kang tinatago, kung tattoo lang naman dyan sa ano yan, pinagawa mo kung saan, you should not be afraid
na may mapa-find out dyan. Vice Mayor. I already answered the question, Mr. Chair. So ayaw mo talagang ipakita dahil baka may madikod nga. Ganon. Mr. Chair, ilang beses ko ba sagutin na ayaw ko? Already answered. Mr. Chairman, dito naman sa ating committee, medyo liberal tayo kasi yung mga ganyang paulit-ulit na tanong sa korte, hindi pinapayagan, but dito ay liberal. Malay mo nyo, magbagong isip. So, maliwanag. Talagang ayaw mo. Kasi yun yung proof eh. Hinahanapan ako ng proof. Andiyan dyan sa likod mo. At ando doon yung digits. Sacred digits. At kaya ayaw mo kasi pagka ibinigay ito sa DEA, madedecode kung saan ka. Inutusan di umano ni Paolo Duterte ang ilang mga pagpatay sa pamamagitan ng DDS. Isang kilalang insidente ay noong 2013 sa Deca Homes kung saan 3 tao ang napatay, kabilang ang isang babae dahil daw sa isang personal na alitan ni Paolo sa isa sa mga biktima. Sinabi ni Las Cañas na direktang iniutos ni Paolo sa kanya at kay Edgar Matobato ang pagpatay na ito. Si Sara Duterte naman na kasalukuyang vice-presidente at dating mayor ng Davao City ay binanggit din ni Las Cañas. Ayon sa kanya, si Sara kasama si Ronald Bato de la Rosa ang nagpasimula ng Oplan Tokhang, isang kontrobersyal na kampanya laban sa droga. Ang operasyong ito ay kinabibilangan ng mga pulis na kumakatok sa mga pintuan ng mga pinaghihinalaang gumagamit o nagtutulak ng droga at hinihimok silang itigil ang kanilang iligal na aktibidad. Subalit nakilala ito sa mga summary executions at maraming pag-abuso sa karapatang pantao. Ayon kay Las Cañas, sa ilalim ng pamumuno ni Sara, maraming tao ang dinukot at pinatay at ang kanilang mga katawan daw ay madalas na inilibing ng palihim upang maituring ang mga kaso bilang missing persons sa halip na extrajudicial killings. Ang estratehiyang ito raw ay ginawa upang mabawasan ang media scrutiny at mapanatili ang imahe ng administrasyon habang nagpapatuloy ang brutal na kampanya laban sa mga pinaghihinalaang kriminal. January 31, 2024, nagbigay ng babala si Las Cañas kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pamamagitan ng isang press briefing. Ayon kay Las Cañas, dapat daw mag-ingat si Marcos at huwag magtiwala kay dating Pangulong Duterte at sa anak nitong si Sara Duterte. Tinawag ni Las Cañas si Rodrigo Duterte bilang halimaw ng Davao at sinabing ang mga ito ay mga traidor. Sa isang affidavit na isinumite sa International Criminal Court o ICC, inamin ni Las Cañas ang kanyang pagkakasangkot sa mga extrajudicial killing sa Davao. Ayon sa kanya, ang mga tokhang operations noong 2012 at 2013 ay may pahintulot at basbas mula kay Sara Duterte na noon ay mayor ng Davao City. Sinabi rin ni Las Cañas na si Bongo ang nagpo-provide ng personal information ng mga target mula sa Land Transformation Office o LTO upang maisagawa ang mga pagpatay. Hinamon ni Las Cañas ang mga Duterte na harapin ang mga kaso laban sa kanila sa ICC. Ayon sa kanya, dapat lumabas ang mga Duterte at magsalita upang ipakita kung sino ang nagsasabi ng totoo. Sinabi rin niya na handa siyang humarap sa anumang legal na proseso upang patunayan ang kanyang mga pahayag at mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng DDS. Well, panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at huwag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo Roa Duterte at yan allegedly Vice President Sara Tambaloslos Duterte. Mga traidor po itong mga ito at hinahamon ko sila palagi. Lumabas ka, magsalita ka, harapin mo ang kaso sa International Criminal Court. Kung totoo kayo na para kayo sa taong bayan ng Davao City. At panawagan ko kay Ferdinand Marcos Jr., huwag magtiwala talaga itong gonggong na si Rodrigo Roa Duterte. July 31, 2024, isinampa ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang mga kaso ng drug smuggling at graft laban kay Paolo Duterte at 9 na iba pa. Kasama rito ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Manas Escarpio at ang dating Bucor Chief na si Nicanor Paeldon.
Ang mga reklamo ay nauugnay sa kontrobersyal na pagpuslit ng 6.4 billion pesos na halaga ng shabu noong 2017. Ang mga kasong ito ay isinampa sa Department of Justice na binabanggit ang mga paglabag sa Republic Act No. 3019 o ang tinatawag na Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Republic Act No. 9165 o ang tinatawag na Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa mga pahayag ni Trillanes, idiniin niya na si Paulo Duterte ay may mahalagang papel sa pagpapalaganap ng iligal na droga sa bansa. Ito ay alinsunod sa naunang mga alegasyon ni Trillanes na si Paulo ay miyembro ng isang Chinese triad at may tato na nagpapakita ng kanyang pagkakaugnay sa sindikato ng droga. Dagdag pa ni Trillanes sa hiwalay nitong statement na dito raw makikita na fake ang war on drugs ni Rodrigo Duterte. Libo-libo ang mga pinatay na hinihinalang drug addicts pero sila raw pala mismo ang protektor at kapartner ng mga big time drug lords. Sinabi pa ni Trillanes na pinatay lang daw ng administrasyon ni Duterte ang mga kompetisyon sa illegal drug trade. Ngayong araw na ito, ako po ay nag-file ng drug smuggling charge against si Pulong Duterte, Mans Carpio na asawa ni Sara Duterte, Nicanor Faildon, Allen Capuyan, Charlie Tan at iba pang miyembro ng Davao Group Drug Smuggling Syndicate. Ito ay in connection with the 6.4 billion peso shabu shipment na nahuli noong 2017. Ang mga nakalap namin na ebidensya ay bunga nung Senate investigations noong 2017 din, pero ito yung mga pinilit na pagtakpan nung Duterte administration nung sila ay nakapwesto pa. Kaya ngayon nakahanap tayo ng magandang pagkakataon na mag-file nitong kaso nito. Iba-iba po, no? May mga documentary at testimonial evidence tayo nakalap. Ngayon, because of the sensitivity and the personal security issues surrounding this case, talagang kailangan na lang natin antayin ito maipresenta sa korte. Ngayon, ganito yung naging sistema. Ang pinakang drug lord dito ay si Charlie Tan, nakapartner ito ni Michael Yang. Magkapareha sila ng triad. Tapos ang naging protector ay sila Pulong Duterte at Mans Carpio. Tapos ang mga naging facilitators naman ito na ipasok ito at naipuslit palabas ng customs ay sina Faildon, sina Allen Capuyan at iba pa na mga na-mention dun sa case. Ngayon, nasaan na si Arturo Las Cañas? Si Las Cañas na pangunahing saksi laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay kasalukuyang nasa labas ng bansa para sa kanyang kaligtasan. Siya at ang kanyang pamilya ay umalis ng Pilipinas noong April 2017 matapos niyang isiwalat ang mga extrajudicial killings na iniuugnay kay Duterte. Matapos ang kanyang pagsisiwalat, umalis si Las Cañas at ang kanyang pamilya patungong Singapore at mula roon ay nag-explore ng ibang mga bansa tulad ng Malaysia at Thailand bilang mga posibleng destinasyon. Sa kasalukuyan, sila ay nasa isang hindi pinangalanang bansa kung saan sila ay protektado ng mga international na batas. Noong June 2017, kinansela ng administrasyon ni Duterte ang mga pasaporte ng pamilya Las Cañas. Gayunpaman, nakarating na sila sa kanilang destinasyon kung saan sila ay nakatanggap ng proteksyon mula sa Interpol at iba pang mga international na organisasyon. Si Las Cañas ngayon ay isang mahalagang saksi sa mga investigasyon ng ICC tungkol sa mga alegasyon ng state-sponsored killings sa ilalim ng administrasyon ni Duterte. Noong October 2020, nagsumite siya ng isang 186 pages affidavit kung saan dito niya idinitalya ang mga nalalaman niya tungkol sa mga operasyon ng DDS at ang papel di umano ni Duterte sa mga ito. Bagamat dati ay tahimik si Las Cañas dahil sa panganib na dulot ng kanyang pagsisiwalat, muli siyang lumalantad sa media upang ipaglaban ang kanyang testimonya at hamunin si Duterte na harapin siya sa ICC. Sa kabila ng panganib sa kanilang buhay, patuloy na isinusulong ni Las Cañas ang kanyang laban para sa hustisya at ang pagpapakilala niya ng kanyang katotohanan tungkol sa mga operasyon ng DDS at ang pagkakasangkot umano ni Duterte sa mga ito. Kayo tol, naniniwala ba kayo sa mga alegasyon ni Arturo Las Cañas patungkol sa DDS at sa mga Duterte?
Sa inyong pananaw, sapat na ba ang mga ebidensyang iprinisenta ni Las Cañas upang magpatuloy ang mga investigasyon sa International Criminal Court o ICC? Paano sa tingin ninyo dapat tugunan ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga alegasyon at testimonya ni Las Cañas? Sa inyong palagay, ano ang magiging epekto ng mga revelasyon ni Las Cañas sa imahe ni dating Pangulong Duterte at ng kanyang mga kaalyado, lalo na ni Vice Presidente Sara Duterte? Paano dapat pangasiwaan ng gobyerno ang kaligtasan at proteksyon ng mga whistleblower tulad ni Arturo Las Cañas? At paano makakaapekto ang mga pahayag ni Las Cañas sa hinaharap ng kampanya laban sa droga sa Pilipinas? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.